Hallelujah, Lord God. Sige po, aking pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat tinubos niya tayo. Tayo ay kanyang pinalaya sa anumang bunga ng masama nating mga laman. At hayaan natin ang ating Panginoon ay malayang mangusap sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, sapagkat pinili mo kami, tinawag mo kami, at kami narito ngayon para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, Lord God. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. You know His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun sets me. Oh, His Spirit. I'm a child of God. Yes, I am. Freedom that He has ransomed me, His grace has been. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, His Spirit. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place
Espiritu. Salamat, Lord God. Salamat. Sa iyo po lahat ng mapuri at parangal. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi na, Amen, Lord God. Amen. Amen, Lord God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa kalagitnaan po tayo ng linggong ito. Today is Wednesday. Sa pagpapala po ng Panginoon, naway tayo pong lahat ay nasa maayos na kalagayan, may magandang kalusugan, despite of this pandemic na lumalaganap po sa buong mundo. Tayo po ay patuloy na binabiyaan ng Panginoong Diyos. At wala po tayong gagawin kundi tayo po magtiwala sa Kanya. Muli po, anyayahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan na makapanood at makapakinig ng mga mensahe at salita ng Panginoong Hesus. Tayo po lahat ay narito ngayon sa pakikinig po at panonood ng mensahe ng Panginoon. Muli po, maraming salamat. Tayo po dumako na po sa mensahe ng Panginoon para po sa ating lahat. Ito po may pamagat na can we alter our attitude? Sabi ng Panginoon, kaya natin yan. Kaya ba natin baguhin ang ating nakaugalian na? Yung ating mga ugali na dala-dala po natin sa ngayon. Sabi ng Panginoon, sa tulong niya, mababago po natin ang lahat ng ito. Ano ang mga kaparaanan na sinabi ng Panginoon sa atin upang tayo po ay magbago sa ating mga kaugalian na ito? Una, ang sabi niya, believe in what you can do. Tayo po'y magtiwala sa ating kakayahan na kaya natin na tayo ay magbago. Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga talent o abilidad na magagamit natin upang tayo po ay magbago sa ating mga pag-ugali ito. Tunghayan po natin ang isa sa mga sinabi niya sa Aklat ng Marcos, sa Kapitulo 9, versikulo 23, ganito pong sinasabi ng aklat. Kung may magagawa ko, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo ako, madagdagan pa ang aking pananampalataya. Dito po malalaman po natin na yung ama ng bata na may karamdaman na ang kanyang karamdaman ito ay dala ng masamang espiritu na nakapaloob sa kanyang katauhan. At ito po ang hinihinging tulong na pagpapagaling ng Ama sa Panginoong Hesus. Kaya po ang Ama rito, malalaman natin yung kanyang karakter na siya po ay lubusan nagtitiwala at naniniwala sa Panginoong Hesus na mapapagaling nito ang kanyang anak na may karamdaman. At dito nga sa Marcos, sa Aklat ng Marcos, sa Kapitulo 9, versikulo 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Ang sabi ng Panginoon ay natupad. Nawala yung masamang espiritu na pumasok sa katauhan ng batang iyon. At kanya itong tinulungan tumayo. At sinabi niya at ang amay nagpasalamat sa kanya ng lubusan. At sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay nagtiwala sa akin. Ang pananampalataya mo ay hindi ko matalos. Sapagkat ikaw ay naniwala at nanampalataya sa akin. Sabi nga, tayo po ay narito sa mundong ibabaw nito upang tayo po ay manumbalik sa Kanya.
Kilala po ba ninyo si Nicholas James Buttigieg? Siya po ay isang Australiano born with a rare disorder. Ano po ibig sabihin nun? Siya po ipinanganak na wala pong kamay at mga binti. Pero, kung isipin po natin, di ba napakahirap po nun? Kung siya ay nung bata pa, masasabi natin, totoo nga, wala pa siyang kamalayan doon. Maglalaro lang niya, makipaglaro lang niya sa mga kapatid niya, mga kaibigan niya, kung meron man. Pero pag dumating na po siya sa tinatawag natin puberty stage o adolescent life, yan po yung sa tayo po yung nasa mga teenager na po tayo at nandun na po tayo sa tinatawag na secondary school o high school. Di po ba imagine na ikaw na may kapansanan katulad niya, di ba matatalos mo sa iyong isipan, sa iyong damdamin, kung ano kanyang nararamdaman. Napakahirap po, di ba? Yan po isang katanungan na sumaisip din ni Nick. Mas kilala po siya sa tawag na Nick Buttigieg. At siya po ay sabi nga, he rise up to the situation na siya po sa paniniwala po niya sa Panginoong Hesus ay siya po ay tumayo. Nagkaroon po siya sa mga challenges na pinasukan niya, sa mga challenges in life na naramdaman niya, bumangon po siya. Kung tayo po may tinatawag na comfort zone, siya po ay nasa tinatawag natin depressed zone. Nandun po siya sa kalagayan yun. Pero he rises up sa salita ng Panginoon at naniwala siya sa talentong ibinigay ng Panginoon sa kanya, yung abilidad na nasa kanya. And look at him now. Sa mga dinadalo niya mga seminars, natagpuan na niya ang kanyang sarili kung sino siya. Siya po ay isang motivational speaker all over the world. Naririnig po siya. At siya po ay nakapagsulat na ng iba't ibang libro. Nandiyan po yung tinatawag natin na Life Without Limits, Unstoppable, Be Strong, to name a few. Yan po yung mga sinulat ng libro. At nagpatuloy siya sa kanyang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon. At isa pa sa mga pangyayari ng maganda na nangyari sa buhay niya ay nang makilala niya yung kanyang misis, yung kanyang asawa sa kasalukuyan. Yan po ay si, if I pronounce it correctly, Kanae Miyahara. Masasabi natin na a very dedicated and supportive wife to him. Dito malalaman natin na in spite of the disabilities na meron siya, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya naghanap ng kanyang magiging partner sa buhay, kundi kusang ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos yung bagay na yun. At siya ay naging maayos sa kanyang pamumuhay. Nagkaroon siya ng mga supling na walang karamdaman, walang disability. At lubusan na naging makahimik, masaya ka ng pamilya. Kaya tayo po ay matutong maniwala sa ating kakayahan sa mga salita ng Panginoon. Alam natin na tayo po ay makakabangon at mapatuloy po tayo makapagmumuhay ng masaya at tahimik. Ano po yung pangalawa na pamamaraan na sinabi sa ating Panginoon? Let go of our past. Kung ililibat po natin sa Tagalog, yan po ay nagsasabi sa atin na kalimutan natin yung mga nakaraan.
mga bagay na nagpapahirap sa atin, o maski mga alaala magpapasaya sa atin, yun ay nasa memorya na lamang natin. Pero, yung mga masasakit na pangyayari ay dapat na kalimutan natin. Huwag na natin balikan. Let's move on. Ito po ay bagay sa mga magkasintahan. Sa mga bata pa na nagkakaroon ng boyfriend at girlfriend, sila po ay kasalukuyang nagmamahalan sa bawat isa. Dangan nga lamang sa paglipas ng panahon, di po ba dahil sa kanilang mga sila po individual, may kanya-kanya po silang katangian o karakter, dumarating po sa punto na hindi na po sila magkasundo, meron silang hindi na pagkakasunduan, o kung madalas na po yung kanilang pagsasagutan, disagreement sa bawat isa. Kaya po, napagdesisyonan na po ng bawat isa o nung isa lamang na humiwalay na. Yung pong masakit dito kung ikaw lamang ang hihiwalay at yung isa may iwan. Paano siya? Ngayon ibinigay na niya ng buo ang kanyang buong damdamin sa iyo. Ikaw, you will let go of yourself. You will move on immediately. Pero siya, na nandito, na nagmamahalang lubusan sa iyo, nandito sa isang sitwasyon na makukulong siya sa damdamin niya na nakapaloob sa kanyang sarili. Kaya nga may papayo ko sa mga, at ito na rin, ang sabi ng Panginoon, sa mga kabataan na ito, na iba sabi ng Panginoon, respect ourselves. Ang sinasabi rito, magtira tayo ng kaunti. Huwag natin ibigay ng lubusan lahat. Hindi ko sinasabing, hindi tayo magmahal. Hindi po. Ang sinasabi ko rito, magbahagi tayo, mag-iwan tayo ng respeto sa ating sarili. Para kung sakaling dumating yung punto na yan, na magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ating kapartner o sa ating kasintahan o minamahal, madali tayo makakabangon. We can rise up immediately. We can move on and get straight the path the Lord has given us. Yun po lamang ang sinasabi sa atin ng Diyos, na magtira tayo ng kaunti sa ating sarili. Respect, a little respect will be sufficient enough na tayo po ay makabalik sa ating sarili at makahanap o hayaan na natin ang Panginoon ang magbigay sa atin. Mas makabubuti po yun. Tungayan po natin sa aklat ng Isaias, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa 43, versikulo 18, ito po ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Tinuturo sa atin ng Panginoon yan. Tayo po'y tumugon na sa Kanya. Let's move on. At sa Lucas, ganito po sinasabi ng Panginoong Diyos. Sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 62, ganito po ang mga tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Totoo naman na tayo ay dapat hindi mag-alinlangan. Hesitation must not be a part of our life. We must go on along the path na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay sumunod sa Kanya upang mapabuti po ang ating buhay. Ano po ang ikatlong pamamaraan na dapat natin sundin? Ayon po sa tagubilin ng Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Manalangin po na dapat po natin gagawin, hindi lamang po sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi gawin po natin to at least 3 times a day man lang. Mula po sa umaga, pagkagising, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon Diyos. Sa kabutihan niya, at tayo po'y nagising pa po. Upang magampanan po natin yung kanyang gawain para po sa ating lahat.
At bago po tayo kumain sa pananghalian naman, tayo po mag-uul din po ng panalangin sa biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Bigyan niya rito ang nourishment na kailangan ng natin. Ang dulot ng pagkain galing po sa kanyang awa at habag. At ang pangatlo ay kung tayo po mamamahinga na sa isang araw na gawain, tayo po'y napagod na at namamahinga, tayo po'y manalangin. Bago po natin ipikit ang ating mga mata, manalangin po tayo at magpasalamat sa Kanya sa isang araw na pinagkaloob sa atin. Upang sa kinabukasan, kung loloobin pa ng Panginoon, at tayo ay muli makabangon at makagawa pa ng ating mga gawain. At narito pa po ang isang salita niya. Ito po ay nasa Aklat ng Kolosas sa Kapitulo 4, versikulo 2. Ang sabi po ng Panginoon, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ito po ang sabi ng kasulatan, tayo po ay magpasalamat ng lubusan sa Kanya. Huwag po tayo kumigil sa pananalangin at patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Narito po ang isa pang aklat na magsasabi sa atin ng salita ng Panginoon sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Lahat po na anxiety natin, suliranin ng problema, mga agam-agam, hardships and difficulties, sabi ng Panginoon, huwag po tayo mag-worry, huwag po tayo mabalisa. Anong tugon niya sa atin? Hingin nyo sa Panginoong Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kaya po tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng biyayang ating nararamdaman. Nakukuha at ika nga ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Tayo po ay nasa isang sitwasyon na ito na talaga namang tinatawag natin na ang iba rito ay meron tinatawag na quarantine fatigue. Yun po yung parang tayo po ay nangihinawa na. Parang may sumusuko na po tayo. Yung iba po. Sapagkat hindi po tayo nasanay sa ganitong sitwasyon. Sabi nga nila, ito po ang ating new normal na buhay. Kaya po, wala po tayong gagawin kundi magtiwala po sa Panginoon, manalangin sa Kanya, at umasa na in God's time, paalisin na po niya. O isasantabi na po niya yung ating mga karamdaman na ito na lumalaganap sa buong mundo. At tayo po ay sumunod kung ano man po ang tagubilin at mga inuutos ng ating pamahalaan sapagkat yan po ay kabubuti natin. Sabi nga ng Panginoon, matuto po tayo magtiyaga at magtiis. Yan po ang dapat natin gawin sa kasalukuyan. At tayo po ay sa ating pong conclusive verse ay ganito po ang salita ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5. Ang sabi po niya, without me, you can do nothing. Kung wala po ako, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Kung hiwalay po kayo sa akin, wala po tayong magagawa. Yan po ang sabi ng Panginoon sa atin. Yan po ipaalala po sa amin ng Panginoon na patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. Na siya ang Panginoon, na siya pong nagbuwis ng buhay, na para po sa ikaliligtas po natin. Muli po tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay narito ngayon, Panginoon, upang kami po yung hindi nakapatawaran sa iyo sa lahat po ng ating mga pagkukulang at pagkakasala sa aming kapwa-tao at sa aming pong pagsuway
at di pagsunod sa inyong mga utos at kagustuhan, patawarin po kami. At sabi mo nga, kung kami hiwalay sa iyo, ay wala kami magagawa na anuman. Muli, Ama, ikaw lamang, Panginoon, ang makapagpapabago sa aming mga ugali na nakadisnan. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na kami ay magbago sa ugali nito na aming nakadisnan at nakasanayan. Kami po ay nasa inyong pananampalataya, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa amin. Kami po ay walang magagawa kung kami po hiwalay po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Panginoong Diyos, at nandiyan pa po kayo sa aming tabi. At alam po namin, you are in the midst of us. At hindi mo kami iiwan. Salamat po, O Diyos, na dakila sa lahat. Itinataas ka namin, Panginoong Diyos. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri ka namin, Panginoon. At kami sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat. Ito po ang kaya ginagawa ko sinasabi sa inyo, sa Diyos ang papuri.